Isa sa kategorya ng motor na nagugustuhan ng mga marami ang scooter dahil sa kanyang relaxed riding position na hindi nakangangalay at madali itong imaneho. Maganda ito pang endurance. At itong motor na pag-uusapan natin ngayon ay hindi ito basta-basta scooter dahil ito ay inspired sa hyper sport motorcycle at itong klaseng motor ay hindi ito basta-basta sa kanyang performance. Itong scooter na to ay isa itong expressway legal na may magaganda at napaka-agresibong dating na napaka-futuristic niyang tingnan. At ito ay nagmula sa isang Italian motorcycle manufacturer na Italjet. Kamakailan lang ay naglabas ang Italjet dito sa Pinas ng Italjet Dragster 200. Makikita natin ang Italjet Dragster 200 ay napakaganda na scooter. Sa itong napaka-stylish na pagka-design na scooter na mayroong magagandang trellis at napaka-advanced ng kanyang technology. At itong bagong labas ni Italjet, ang kanilang Italjet Dragster 500 GP. Ito ay isang napakaganda at pormadong-pormado na motor na may magagandang technology at inspired ito sa isang hyper sport motorcycle. Itong Italjet Dragster 500 GP ay meron itong engine displacement na 450 cubic centimeter na merong liquid cooled, single cylinder, double overhead cam at 4-stroke ito na kayang maglabas ng maximum power of 43 horsepower at 8,000 RPM. Samantalang ang kanyang maximum torque ay kaya nitong maglabas ng 43 Nm at 6,500 RPM. Sa kanyang bore stroke naman ay meron itong 94.5 mm by 64 mm. At itong motor nito ay medyo malaki yung kanyang tangke dahil kaya niya itong magkarga ng 12 liters na gasoline. At ang gearbox nito ay meron itong 6-speed. Ang kanyang final drive ay naka-chain type ito. Chain drive ang motor na to. Yes, tama ang narinig nyo. Chain drive itong motor na to. At ito ay merong 6-speed gearbox. And yes, tama rin ang narinig nyo. Meron itong 6-speed gearbox dahil itong motor na to ay hindi ito automatic. Ito ay inspired lang sa isang mga scooter na mga motorsiklo. Pero manual. Yung ibang motor or yung ibang mga manufacturer, meron silang mga manual na mga motorsiklo at pwede mo itong i-shift mode into automatic. Wala na yung mga shifter. Meron lang yun yung mga naka-paddle shift na. Pero itong motor na to is inspired siya sa isang scooter pero isa itong manual na motor. Meron itong shifter. Kung sa comfort naman ang pag-uusapan ay hindi itong tinipid ng Italjet dahil nargahan nila ang Italjet Dragster 500 GP suspension na inverted fork na merong 47 mm. At sa likod naman ay naka-dual shocks na po siya with preload adjustability. At siguradong na smooth yung takbo nito sa mga rough road dahil sa kanyang mga suspension. At isa sa mga napakagandang technology ng mga motor sabay ng kanyang malalakas na makina at magagandang performance ay yung magagandang braking system. At sinigurado ni Italjet na meron itong advanced braking system dahil yung kanyang harap na brake ay naka-dual disc ito na merong 230 mm in diameter at naka-ABS ito na gumagamit ito ng mga Brembo calipers. At alam natin na ang Brembo calipers ay tested at quality na mga klase ng caliper. Sa likod naman ay naka 230 mm din siya at ABS din po. Siguro na hindi ka mangangamba pagdating sa braking system nitong motor na to dahil meron itong magagandang braking system. Sa kanyang gulong naman sa harap ay meron itong 120 70 by 15 at sa likod naman ay meron itong 160 60 by 15. Inapakalapad ng mga gulong nito at maganda ito sa mga bangkingan. At isa pa sa features na nagpapaganda sa motor nito dahil gumamit ito ng tested at quality na mga goma na nagmula sa Pirelli at ito ay naka-install sa kanya ang Pirelli Diablo Rosso. Pagdating sa dimension ng motor na ito, meron itong length na 2,055 mm at may lapad ito na 750 mm. Ang kanyang wheelbase naman ay meron itong 1,484 at sure na pwede itong imaneho sa mga Pinoy dahil ang kanyang seat height ay meron lamang siyang 820 mm. Same height siya sa Honda XDB 750 na meron din also 820 mm. Napakagaan na tong motor na to sa isang 450cc dahil meron lamang itong timbang na 180 kg kumpara sa XDV 750 na merong timbang na 237 kg. So mas mabigat talaga yung XDB. Ito mas magaan na to para sa isang 450cc na motor. Isa sa nagpapagaan nitong motor na ito is dahil sa kanyang design na motor na ang kanyang trellis ay gumagamit ito ng trellis frame type chassis at
napaka-astig tingnan. Ito yung unang makikita. Ito yung eye-catching sa motor nito, yung kanyang trellis talaga na nakalabas. At sure na mabibigyan ka nito ng magagandang ilaw kapag dinadrive ito sa gabi dahil naka full LED na po ang kanyang mga ilaw. Sa unang tingin ko dito ay meron siyang kamukha yung kanyang headlight. Para bang inspired ito sa isang Ducati Panigale B4 or sa X-Max 300. Basta may inspired siya na headlight. Pero rin sa kanyang taillight, may kamukha din talaga siya sa isang Ducati Panigale. At isa din feature sa motor na ito ay meron itong magagandang at agresibong winglet. Para bang kamukha talaga siya ng Ducati Panigale. Yung kanyang winglet ay inspired din sa Ducati Panigale. Dagdag pa sa pugi ng motor na ito yung kanyang underbelly two-way exhaust na nagpapakitang gilas sa likurang bahagi ng motor na ito. At meron na rin siyang naka-installed sa kanyang stock na R&D rear guard. Kung titingnan mo yung kanyang mukha ay napaka-agresibo niya talaga. Yung naka-split na headlight ay isa rin na nagpapakitang gilas sa motor na ito. At yung kanyang dual disc brake sa harap. Dagdag pugi rin sa motor na ito yung kanyang naked handlebar. Dahil isa rin ito sa nagpapaganda at nagpapaangas ng scooter yung naka-naked handlebar. Kung titingnan mo yung kanyang mga switches sa handlebar ay napakalinis at napaka-premium na pagkagawa. At para bang inspired ito sa isang domino switches. Yung kanyang mga trellis, napakaganda talaga. Sa mags naman niya ay meron itong 10 spokes mags at sure na gaganda at quality itong pagkagawa na mags. At gumamit na rin ito ng swing arm, hindi kagaya ng kanilang Italjet Dragster 200 na naka-single sided siya at naka-CVT kasi yun. Itong 500GP is gumamit na ng swing arm. Kung titingnan mo yung kanyang mga flarings sa likod at sa harap ay napaka-premium na pagkagawa at napaka-stylish. Sana naman ilalabas ito sa market by next year. Pero sure ako na kapag ilalabas ito ay meron itong mamahaling presyo. May kamahalan din yung presyo niya dahil isa itong premium at Italian bike. Alam naman natin na pag mga Italian bike ay mga mamahalin talaga sila. At yun lang yung mga maraming pera ang makakabili nito. Pero at least kalabas ito dito sa Pinas para makikita din tayo sa personal ng ganitong motor na pagkagawa na isang scooter inspired pero manual transmission. At hopefully maraming ma-inspired sa motor na ito at sana naman ay dadalhin ito sa Pinas. At yun lamang ang masasabi natin sa motor na ito at wala tayong masasabing presyo dahil hindi pa sila naglabas ng presyo sa motor na ito. Yun lamang guys, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at mag-click sa notification bell para updated ka sa mga susunod natin na video patungkol sa mga motorsikal. Ride safe always, God bless.